David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 36. Sige, magpapadala talaga ako ng mag-aalaga ng mga sinaunang punong iyon. Bilang karagdagan, mahahanap ko ang espiritual na panulat at cinnabar na kailangan ni Mr. Chen. Hahanapin ko ito para kay Mr. Chen. Kilalang kilala ko ang tunay na master ng Lei Mangguan. Sabi ni Gu Wentian. Kung gayon, salamat Gu. Tumanggaw si David, gabi na, babalik din ako. Tiningnan ni David ang oras, halos tanghali na, at uuwi na siya para maghapunan. Kung hindi ito nagustuhan ni Mr. Chen, mag-light meal dito, at mag-uutos ako ng isang tao na maghanda nito. Maingat na tanong ni Gu Wentian. Ang kasalukuyang Gu Wentian, na matagal nang humahanga sa limang katawan ni David, ay gustong humanap ng pagkakataong makagusto kay David. Tiningnan ni David ang ekspresyon ni Gu Wentian at tumango, nakakainis ang mga sinaunang tao. Huwag kang mag-abala, huwag kang mag-abala. Tuwang-tuwa si Gu Wentian, at agad na inutusan ang mga tao na magsimulang maghanda ng mga pagkain. Sa Horendale Hospital, nalagyan ng benda ang braso ni Jordan, at si Delia ang nag-aalaga sa kanya. Itong si David, kapag gumaling na ako, papatayin ko siya, umuungal si Jordan, inilabas ang galit sa kanyang puso. Pinutol niya ang kanyang braso, ginulo ang kanyang kasal, at ginawang katatawanan ang pamilya Xiao sa Horendale. Hindi niya kayang lunokan ang hiningang ito. Kuya Lei, huwag kang magalit. Hiniling ko kay Fu Wei na maghanap ng maglilinis kay David. Sa pagkakataong ito, hinahanap niya si Lian Jiezi, at tiyak na matatalo niya si David hanggang sa kalahating kamatayan. Sabi ni Delia habang binabalatan ang dalandan. Kung hindi dahil sa pamilya So ang hamarang, matagal nang namatay si David. Si Jordan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag, kinuha niya ang binalatan na dalandan ni Delia at itinapon sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Delia. Pagkatapos kumonekta, mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Delia, at pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. WHO? Tanong ni Jordan. Tumawag si Fu Wei, sinabi niyang binugbog sila ni David, at nabali rin ang braso ni Fu Wei. Kumunat ang noo ni Delia, ano nga ba ang natutunan ni David sa 3 taon na pagkakakulong? Paano ito nagbago? Kailangan mo bang lumaban ng ganito? Basura, basura ng mga kaklase mo, anong klaseng trainer at basura ang mahahanap nila, parang ako mismo ang dapat maghanap. Lalong nagalit si Jordan sa mga oras na ito. Pagtingin kay Delia sa harap niya, humiwalay siya at hinubad ang damit niya. Ah! Kuya Lei! Sigaw ni Delia, nasa hospital ward ito. Walang pakialam si Jordan doon, kailangan niyang ilabas ang galit, pero nang maglalabas na siya, nalaman niyang wala siyang magawa. Nagpanik si Jordan. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Hindi kaya kung mabali ang braso niya, madadami din ang ibang lugar. Lei! Kuya Lei? Masyado ka bang kinakabahan? Maingat na tanong ni Delia. Manhid ka kapag kinakabahan ka, humiga ka sa akin. Biglang tinulak ni Jordan si Delia at nagsimulang magtrabaho muli, ngunit kahit gaano siya kabisi, wala itong silbi. Ubo-ubo-ubo. Sa oras na ito, pumasok si Xiaoyan at nakita ang kanyang anak na sumusunod kay Delia, namumula ang kanyang mukha at naubo siya ng 2 beses. Nagulat si Jordan, at natakot si Delia kaya dali-dali niyang sinuot ang kanyang damit. Kalokohan mo, bali ang braso mo, kalokohan mo kaya. Sinaway ni Xiaoyan si Jordan. Ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sinabi, Tay, gusto kong mamatay si David, hahayaan ko siyang mamatay. Sinisi ni Jordan ang sarili sa ulo ni David sa oras na ito. Nabali ang braso niya at naging dahilan ito. Sa katunayan, ginawa ito ni David, ngunit hindi niya nabali ang kanyang braso, ngunit noong siya ay nasa pamilyang Geng, tuwirang hindi pinaganya ni David ang kakayahan ni Jordan na maging isang lalaki. Huwag kang mag-alala tungkol dito, ingatan mo lang ang sugat. Gusto kong imbestigahan ang David na iyon. Hindi man lang siya ginalaw ni Lin Chanho. Gusto kong makita kung may kapangyarihan sa likod ng batang ito. Kahit nagalit din si Xiaoyan, hindi pa siya nalilito. Alam niya na hindi gagalawin ni Lin Chanho si David, dapat may dahilan. Kabanata 37. Papa, ang batang iyon. Tumahimik ka.
Bago pa matapos magsalita si Jordan, binigyan siya ng matalim na tingin ni Xiaoyan, sa sobrang takot ay hindi na naglakas loob si Jordan na magsalita. Tito Xiao, kilalang kilala ko si David. Walang background force. Magkasama na kami simula college. Ang kanyang ama ay dating lingkod bayan. Inayos ni Delia ang kanyang mga damit at sinabi kay Xiaoyan. Alam mo T. Binigyan ni Xiaoyan si Delia ng malamig na tingin, opinyon ng mga babae, kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging ganito si Layer ngayon, isa siyang baliw. Pagkatapos magsalita ni Xiaoyan, umalis na siya kaagad. Tungkol naman sa kasal ni na Jordan at Delia, tutol talaga si Xiaoyan. Sa bagay, hindi naman nasa iisang bahay ang dalawang pamilya. Pinipilit ni Jordan na pakasalan siya. Pulang-pula at puti ang mukha ni Delia nang siya ay pag-alitan ni Xiaoyan, ngunit wala siyang lakas ng loob na pabulaanan ang isang salita. Kung gusto mong magpakasal sa isang mayamang pamilya, ito ang kabayaran. Itong patay na si David, hinding-hindi ko siya patatawarin. Pagkaalis ni Xiaoyan, nagngangalit si Delia. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman kina Xiaoyan at Jordan, kaya si David lang ang masisisi niya. Ang bahay ng pamilyang Go, sina Gu Wentian, Lin Chanho, at David ay nag-e-enjoy sa alak, at medyo masaya silang kumain ng pagkaing ito. Ang mga katulong sa gilid ay tumingin sa murang edad ni David, at umupo kasama ang dalawang malalaking figure sa horendel, nag-uusap at nagtatawanan, lahat sila ay naiinggit. Ginoo. Shen, light meal lang ngayon. Bukas ay magdaraos ako ng kapistahan sa Regal Hotel, at aanyayahan ang mga tao mula sa dalawang termino sa politika at negosyo ni Horendel na lumahok. Gusto kong ipakilala ng personal si Mr. Chen, sabi ni Gu Wentian na may pagmamalaki sa mukha. Kitang-kita ang kahulugan ni Gu Wentian, ito ay para bigyang daan si David. Pagkatapos ng piging na ito, walang sinuman sa Horendel ang maglalakas loob na pukawin si David. Gusto ni David na tumanggi, ayaw niyang masyadong maging public, gusto lang niyang magtanim at maghintay sa pagdating ng July 15. Ngunit hindi pa nagsasalita si David, ngunit sinabi ni Lin Chanho, kung gayon, gusto kong pasalamatan si Gugu sa ngalan ni Mr. Chen. Sa pagpapakilala ni Gugu, magiging mas maginhawa para kay Mr. Chen na magtrabaho sa Horendel. Nakita ni David na pumayag si Lin Chanho para sa kanya, kaya hindi siya nagsalita, ngunit bahagyang tumango, matanda at magalang. Matapos magpalitan ng ilang salita ang tatlo, umalis sina David at Lin Chanho. Palace Master, ang subordinate na ito ay sumang-ayon lamang sa imbitasyon para sa Palace Master, at sana ay hindi siya sisihin ng Palace Master. Bagamat mabilis na umunlad ang Juyitangko ng ating Dragon Sect at patuloy na lumalawak ang ating kapangyarihan, hindi pa rin tayo makagalaw kahit isang pulgada kapag umalis tayo sa Horendel. Marami pa ring puwersa ang nakatitig kay Horendel, kaya patuloy lang nating palakasin ang ating network. Sa kotse, bumulong si Lin Chanho kay David para magpaliwanag. Bahagyang natigilan si David, hindi ba't ikaw ang emperador ng lupa? Horendel. Mayroon bang sino mang maglakas loob na sumalungat sa iyo? Hindi naintindihan ni David na si Lin Chanho ay isang Diyos sa Horendel. Maliban sa mga politiko, sino ang maglalakas loob na pukawin si Lin Chanho? Matapos marinig ito, sinabi ni Lin Chanho na may kahihiyan sa kanyang mukha, palasyo. Master, pinagsasabihan lang yan ng mga ordinaryong tao. Bilang karagdagan sa aming Juyi Hall, mayroon ding Chilonggang at Xingyu cult sa buong Horendel, kung saan ang maliliit na puwersa ay mas malakas. Hindi mabilang, kaming Juyitang at ang Chilonggang ay nakamamatay na magkaaway. Taon-taon ay magkakaroon ng mga away at pinsala sa isa't isa. Gayunpaman, hindi alam ni Feng Sihai, ang pinuno ng Chilonggang, kung saan matututunan ang matapang na Qigong. Natatakot ako na hindi siya ang kalaban niya ngayon. Tumingin si David kay Lin Chanho, at nakita niya na ang buhay ni Lin Chanho sa mga taong ito ay hindi partikular na maganda. Sa mata ng mga tagalabas, ang tanawin ay isang anyo lamang. Ang mga taong katulad nila ay nasa panganib anumang oras. Kung may manggulo sa iyo, hanapin mo lang ako. Mahinang sabi ni David. Dahil subordinate niya si Juyitang, syempre hindi ito pwedeng baliwalain ni David. Tuwang-tuwa si Lin Chanho, sa mga salita ng Hallmaster, hindi ako natatakot sa anuman.
Kapag dumating ang Hallmaster, ang mga multo at mga Diyos ay magbibigay daan, hindi banggitin ang isang fengsihay lamang. Nagulat si Lin Chanho nang makita niyang winasak ni David ang siyam na nagagalit na dragon ngayon, at nahulog siya sa lupa bilang paghanga. Napangiti si David, hindi niya inaasahan na hindi masama ang pambobola ni Lin Chanho. Kabanata 38. Pagka-uwi ni David, wala sa bahay ang kanyang mga magulang, kaya dapat ay lumabas na siya para mamasyal. Sa ganitong kapaligiran, mas mabuting lumabas pa. Walang nag-abala, nagsimulang magtanim si David sa silid. Kailangan niyang magmadali sa paglilinang ngayon dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin sa ika-15 ng Hulyo. Bagamat sinabi ng matandang Irvin na ang araw na iyon ay magbibigay sa kanya ng isang malaking pagkakataon, sino ang nakakaalam kung ang pagkakataong ito ay sasamahan ng panganib? Naka-cross-legged, tahimik na binibigkas ang condensed heart formula, ang dantiya ni David ay nagsimulang dahan-daang umikot, at ang nakapalibot na aura ay dahan-daang hinigop ni David at pumasok sa katawan ni David. Kahit walang hapunan, nag-practice si David para sa isa pang gabi. Tawag. Nang imulat ni David ang kanyang mga mata, isang ulap ng maputik na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko inasahan na ang kapangyarihan ng nagagalit na dragon na ito ay napakalakas. Bahagyang naikuyom ni David ang kanyang kamao, naramdaman ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, talagang nakalusot si David. Ngayon ay naabot na ni David ang ika-5 antas ng pagsasanay sa chi. Dapat mong malaman na siya ay nasa bilangguan sa loob ng 3 taon at may gabay ng matandang master, at siya ay nakalusot pa lamang sa ika-4 na antas ng pagsasanay sa chi. Nakalusot ito sa ika-5 palapag, na labis na ikinatuwa ni David. Tila nakagawa si David ng paraan upang mabilis na magsaka. Hanggat siya ay sumisipsip ng ilang sama ng loob at puot, ang bilis ng paglilinang ay tataas ng husto. Sayang naman ang ganitong bagay na mahirap makuha. Saan ako makakahanap ng napakaraming bagay na may sama ng loob at puot? Napabuntong hininga, bumaba si David sa kama at pasimpleng inayos ang kanyang damit. Si Miss Suba. Hindi ko nakikita, pero naririnig kitang naglalakad. Sa oras na ito, ang boses ni Barbara ay nanggaling sa sala sa labas. Tita, ang galing mo talaga. Ngumiti si Sonia, huwag palaging sumigaw tulad ng isang binibini, mas karaniwan, tawagin mo lang akong Sonia. Tama, nasa labas ka, kaya Sonia ang itatawag ko sa iyo. Ngumiti si Barbara at muling tumango, nandito ka para hanapin si David, tama ba? Nasa kwarto pa siya at hindi pa lumalabas. David, bilasan mo, nandito si Sonia para sayo. Sigaw ni Barbara patungo sa kwarto ni David. Tita, huwag kang sumigaw, tatawagan ko siya. Sabi ni Sonia, at dumiretso sa kwarto ni David. Halos mapatalon si Barbara sa tuwa nang marinig niya si Sonia na naglalakad patungo sa kwarto ni David. Niloko din ako ng batang ito na maging isang ordinaryong kaibigan. Diretso ba sa kwarto ang mga ordinaryong kaibigan? Gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng magiging manugang ko. Bulong ni Barbara sa sarili. Wife, let me tell you, Miss Sue's appearance, I'm afraid that the whole. Hindi ganoon kagande si Horrendel. Lumapit si Chen Baoguo sa tenga ni Barbara at bumulong. Talaga. Bahagyang nagulat si Barbara. Alam niya na si Chen Baoguo ay napakapili. Nang magkasama sina David at Delia, si Chen Baoguo ay lubos na tinutulan. Ngayon na masasabi na ni Chen Baoguo, kung gayon ang hitsura ni Sonia ay hindi dapat mapili. Napaka-talented ng anak ko. Kalalabas lang niya at nakahanap ng ganoong kasintahan, at itinago niya ito sa amin. Mukhang proud si Barbara. Siyempre, huwag mong tingnan kung sino ang kasama ng anak, kung ako ang nasa harapan, hindi mas malala ang anak natin. Si Chen Baoguo ay nasiyahan din kay David sa oras na ito. Ang malungkot niyang mukha noon ay buong araw nang nakangiti. Okay, huwag kang pumutok, isama mo ako sa paglalakad, at iwanan ang mundo ng 2 tao para sa 2 bata. Sabi ni Barbara, hinayla si Chen Baoguo palabas ng villa. Sa kabilang banda, itinulak ni Sonia ang pinto at pumasok sa kwarto ni David. Nang makita niya si David na nakatayo sa ilalim ng kama na may kumpletong damit, natigilan si Sonia, hindi ka pa ba bumangon? Bakit?
Ayaw mo ba akong bumangon? Gusto mo bang makita kong maghuhubad ako ng damit? Half-joking na sabi ni David. Ba! Sino ang nakakakita sa paraan ng pagtanggal mo ng damit mo? Inilibot ni Sonia ang mga mata kay David, ngunit medyo nasasabik pa rin siya. Nakapagbiro sa kanya si David, na nagpatunay na halatang bumuti ng husto ang relasyon ng dalawang tao. May gagawin ako sa'yo, sumama ka sa'kin. Kinaladkad ni Sonia si David nang hindi sinasadya. Gustong itanong ni David kung saan pupunta, ngunit direktang hinaila ni Sonia si David papasok sa kotse. Ngunit sa pagtingin sa oras, napakaaga pa para imbitahan siya ni Gwen Tian sa handaan, kaya hinayaan ni David si Sonia na kunin siya. Kabanata 39. Tian Yuan Mall, ito ay isang napakasikat na shopping mall sa Horendel, halos lahat ng mga pangunahing tatak ay mayroon nito. Nang makitang dinala ni Sonia ang sarili rito, medyo nagulat si David. Gusto mo bang samahan kita mag-shopping? Nahihiyang tanong ni David. Dapat alam mo na napaka nakakatakot na samahan ang isang babae sa mall. Minsan naramdaman ito ni David. Noon, sinamahan niya si Delia sa mall ng isang araw, at may psychological shadow na siya. Bakit, ayaw mo ba akong samahan? Tumingin si Sonia kay David at nagtanong. Hindi yon. Umiling si David. Sa katunayan, medyo proud si David na samahan si Sonia sa shopping mall. Paano sasabihin na ang pagkakakilanlan at hitsura ni Sonia ay lahat ng first class? Gaano karaming mga tao ang maaaring samahan ang gayong batang babae sa shopping mall? Naiinggit ang mga tao, ngunit may gagawin si David sa tanghali. Nangako na siya kay Gwen Tian na hindi niya pakakawalan ang mga kalapati ng ibang tao. May gagawin pa ako sa tanghali, baka ma-delay. Totoong sabi ni David. Wala akong pakialam sa iyo, ang pangunahing gawain ngayon ay ang samahan ako sa pamimili. Pagkatapos magsalita ni Sonia, kinaladkad niya si David papasok sa mall. Sa pagtingin sa nakasisilaw na hanay ng mga produkto, kinaladkad ni Sonia si David upang hanapin ang lugar ng damit ng mga lalaki, at pagkatapos ay isa-isang iminuwestra ang katawan ni David. Bilhan mo ba ako ng damit? Medyo nagulat si David. Kung hindi kita bibilhin, kanino ko bibilhin, hindi na ako makakahawak ng damit sa bahay. Sinabi ni Sonia, ang kanyang mga kamay ay hindi idle, pumili siya ng isa-isa, at sa wakas ay pumili ng isang suit at inilagay ito sa kamay ni David, pumunta at subukan. Hinawakan ni David ang suit at hindi kumikibo ng ilang sandali, habang si Sonia ay nag-udyok, ano? Hayaan mo akong pumasok at subukan ito para sa iyo. Hindi. Nagmamadaling umiling si David at nagmamadaling pumasok sa fitting room. Nang makitang takot si David, natawa si Sonia, at lalong naging halata ang lamang sa kanyang mga mata. Nang magpalit ng damit si David at lumabas, biglang nagningning ang mga mata ni Sonia, na nakatingin kay David ng taas-baba, na mukhang nagulat, hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang potensyal mo, sa suot mong damit, halatang mas gwapo ka. Nang makita ang narcissistic na anyo ni Sonia, hindi napigilan ni David na tumingin din sa salamin, at nakitang gwapo talaga ito. Dahil siya ay nasa bilangguan upang magsanay kasama ang matandang Panginoon, ang mga material na pangangailangan ni David ay unti-unting bumababa. Ngayong nakalabas na siya sa kulungan, bagamat may pera, suot pa rin niya ang mga lumang damit noon. Hindi niya naisip na magpalit ng damit. Kung may oras siyang bumili ng damit, baka mag-practice siya sandali. Anong gagawin mo sa akin? Sa kasal? Tanong ni David kay Sonia. Huwag kang mag-alala tungkol dito, ito ay mas mahalaga kaysa sa isang kasal. Kinuha ni Sonia si David para bumili ng sapatos at relo, at direktang binihisan si David ng matangkad, mayaman at gwapong hitsura. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay payapa, si David ay wala nang magawang kaladkarin ni Sonia, at si David ay dumami ang mga bagay sa kanyang katawan. Mga kurbata, sinturon, at kahit isang lighter, gumastos si Sonia ng 10,000 yuan para bumili ng isa para kay David. As far as David's outfit is concerned, I'm afraid there are not hundreds of thousands na hindi makababa. Hindi ba't masyadong maluho? Si David ay nakasuot ng damit na ito at pakiramdam na hindi siya nang ahas na maglakad. Hindi niya maintindihan ang iniisip ng mga mayayaman na tulad ni Sonia.
Ano ang silbi ng pagbili ng isang suit ng mga damit para sa daan-daang libo at isang lighter para sa 10,000 dolyar? Ang luho-luho dyan, ang suot mo dati ay sira-sira, hindi ko hahayaang magsuot ka ng ganyan in the future, baka pagtawanan ako. Mahinang sabi ni Sonia. Ngunit pagkatapos magsalita, biglang naramdaman ni Sony na parang may nasabi siyang mali, at agad na namula ang kanyang mukha. At narinig din ito ni David at bahagyang ngumiti, nagsusuot ako ng maruruming damit, bakit may tatawanan ka? Nang tanungin ni David, mas lalong namula ang mukha ni Sonia kaya napatitig na lang siya kay David at sinabing, I have said in public that I want to be your girlfriend, syempre sineseryoso ng iba. Nagbihis ka ng basag, hindi mo man lang ako sinampal sa mukha. Hindi ko sasabihin sa iyo, punta ako sa banyo, hintayin mo ako dito. Nagdahilan si Sonia at mabilis na umalis. Kabanata 4 na po. Ngumiti si David at nakatayo doon at naghihintay kay Sonia. Matapos makita si David, maraming mga batang babae na dumaan ang lumingon nang hindi nila namamalayan. Mayroong kahit na ilang na dumating upang makipag-chat at humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ngunit tinanggihan ni David. Sa oras na ito, sa kabilang panig ng mall, dumating din sina Delia at Jiang Wenjing upang bisitahin ang mall. Kahapon ay pinagalitan si Delia dahil sa kanyang buong puso, kaya naman plano niyang bumili, at bumili ngayon para gumaan ang pakiramdam niya. Delia, tingnan mo dali, may gwapong lalaki na nakatayo sa tapat niya, mabibighani ka sa pagtingin sa likod. Sabi ni Jiang Wenjing kay Delia na may pagkasabik. Nang marinig ni Delia ang mga salita ni Jiang Wenjing, dali-dali siyang tumangala, at nakita niya ang isang matangkad na batang lalaki na nakasuot ng suit, nakatayo sa tapat nito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa likod, ramdam na niya ang marangal na ugali ng bata. Itigil ang pagiging backkill, tama ba? Sabi ni Delia sa mahinang boses. Imposible, I can feel it. This must be a handsome guy. Delia, meron ka na. Young Master Xiao, at ang gwapong ito ay ibibigay sa akin. Pagkatapos magsalita ni Jiang Wenjing, naiinip siyang naglakad. Na-curious din si Delia at nagmamadaling sumunod. Gwapo, may hinihintay ka ba? Humakbang si Jiang Wenjing, tinapik ang balikat ng bata at nagtanong. Ngunit nang lumingon ang bata, lahat sina Jiang Wenjing at Delia ay natulala sa kinatatayuan. Shen! David, bakit ikaw? Gulat na sabi ni Jiang Wenjing. Puno rin ng gulat si Delia. Ilang taon na niyang nakasama si David, at hindi pa niya nakikita si David. Tila ang mga tao ay talagang umaasa sa mga damit at mga kabayo sa mga saddle. Bakit hindi ako pwede? Malamig na ngiti na sabi ni David nang makita niya sina Delia at Jiang Wenjing. Paano ka napunta sa mall na ito? Ang mga bagay dito ay napakamahal. Sabi ni Jiang Wenjing na may pagtataka sa mukha. Napakamahal ng mga gamit sa mall na ito. Ang mga ordinaryong tao ay walang mga kondisyon na darating. Sa mga mata ni Jiang Wenjing, ang kalagayan ng pamilya ni David ay hindi gaanong karaniwan. Paano sila napunta sa mall na ito, at ang mga damit sa kanila ay tila mahalaga hindi mura? Sa bahay niyo ba ang mall? Pwede akong sumama kung gusto ko. Walang humpay na sinakal ni David si Jiang Wenjing, at agad na sinakal si Jiang Wenjing hanggang sa hindi na siya makapagsalita. David, sa pagiging mabait mo, kahit magsuot ng dragon robe ang Polaka, hindi ka pa rin magiging dragon. Hindi ko alam kung saan makakabili ng mura, pumunta ka dito para magpanggap na babae, ba? Mabangis na dere ni Delia kay David. Maaari man siyang maging dragon, hindi iyon masasabi ng manok mo. Bago makapagsalita si David, lumapit si Sonia na may kaunting lamig sa mukha. Panasan mo yung kalokohan mo para sa akin. Tinuro ni Sonia ang dere ni Delia sa damit ni David at sinabing. Nang makitang si Sonia iyon, medyo napakurap si Delia sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Sonia, ano siya, Delia, na pinakamayamang babae sa Horrendel. Pero sa harap ng napakaraming tao sa mall, tinawag nila itong manok at pinalinas ang mga damit ni David, syempre hindi natuwa si Delia. Ikaw, huwag masyadong makulit, huwag mangbuli ng mga tao dahil lang ikaw ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su. Sinubukan ni Delia ang lahat para mapanatili ang kanyang momentum. Sabi ko panasan mo, hindi mo ba naririnig?
Sinabi mo na kung sasampalin kita ng 2 beses ngayon, mangangahas ba si Jordan na hanapin ako? Halatang pinigilan ng momentum sa katawan ni Sonia si Delia, dahilan para bahagyang manginig ang katawan ni Delia. Alam ni Delia na binugbog siya ni Sonia ng walang kabuluhan, at hindi susundan ni Jordan ang pamilyang Su para sa kanya. Napatingin si David ng ganoon kay Delia, bahagyang nakataas ang gilid ng bibig nito, at walang sabing ngumisi. Pupunasan ko, pupunasan ko. Nang makita ito, si Jiang Wenjing ay nagmadaling kumuha ng tissue, gustong palitan si Delia at punasan ito para kay David. Ano ka ba? Pwede mo bang hawakan ang boyfriend ko? Direktang itinulak ni Sonia si Jiang Wenjing palayo. Namula ang mukha ni Jiang Wenjing sa kahihiyan, ngunit hindi siya naglakas loob na bitawan ang isang fart, hindi nang ahas si Delia na guluhin si Sonia, at hindi siya nang ahas. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.